Karamihan sa inyo kilala na ang larong ito. Isang mundo kung saan ang tanging limitasyon ay ang iyong imahinasyon. Itinuturing itong inosenteng larong pambata, pero sa likod ng makukulay na blocks at payapang paligid nito, may mga entities na hindi dapat andi dito. Mga entities na mahigit isang dekada nang nagpapakita, pero hanggang ngayon, wala pa ring makapagpaliwanag. Sa videong ito, bubuksan natin muli ang hiwaga ng mga pinakakilalang Minecraft creepypastas. Saan nga ba sila nagmula at bakit hanggang ngayon walang makapagpatunay sa kanila? Bago tayo magsimula, make sure to like and subscribe. Ang una ay ang tinatawag na Farlands, isang misteryosong lugar na matatagpuan mahigit 12.5 milyong blocks ang layo mula sa spawn point kung saan ka nagsimula. Makikita lamang ito sa mga lumang versions ng Minecraft, particular sa alpha at beta versions nito. Ngunit habang papalapit ka rito, may kakaibang nangyayari. Ang dating tahimik at magandang mundo ng Minecraft ay unti-unting nagiging parang nightmarish. Habang mas lumalalim ang iyong paglalakbay, mapapansin mong nagsisimulang mag-lag ang iyong game. Parang hirap nang i-process ng computer mo ang lugar na iyon. At pagdating mo doon, makikita mo ang totoong anyo ng Farlands. Isang lugar na puno ng distorted terrain, napakahahabang mga bundok, magkakapatong-patong na lupa, at mga kakaibang ravines na tila hindi dapat umiiral sa laro. Para itong sirang bahagi ng mundo, isang lugar na hindi ginawa para puntahan ng mga players. Ngunit ayon sa ilang players na umano'y nakarating dito, hindi lang terrain ang kakaiba sa Farlands. May ilan daw na nakakita ng isang nilalang na may human-like features na tahimik lamang na nakamasid mula sa malayo. At ang mas nakakatakot, ayon sa mga kwento, may ilang players na nang makapasok sa Farlands ay hindi na raw muling nakalabas pa rito. Pero hindi lamang dito nagsisimula ang lahat ng corruption sa mundo ng Minecraft. Mayroon ding tinatawag na Seed 404, isang sikat at misteryosong seed sa Minecraft na mukhang normal lamang sa simula. Ngunit may isang bagay na kakaiba rito. Kapag sinira mo kahit isang block sa gravel patch na matatagpuan sa mundong ito, isang uri ng block na bumabagsak kapag nawalan ng suporta, bigla kang mahuhulog sa isang napakalalim na kuweba at pagdating mo sa ilalim, doon magsisimula ang tunay na bangungot. Ang kuweba ay tila walang katapusan, madilim, siksik sa tunnels, at halos imposibleng akyatin pabalik. Dahil dito, noong taong 2011, maraming players ang ginawang challenge ang Seed 404 upang subukang mabuhay sa ilalim ng kuweba nang hindi umaakyat sa surface. Ngunit habang tumatagal, may ilang players na nagsimulang mag-report ng mga kakaibang pangyayari. Ayon sa kanila, may mga structures daw silang nakita sa loob ng kuweba. Mga bagay na tila gawa ng ibang player kahit brand new at single player lamang ang kanilang world. May ilan ding nagsabing may isang misteryosong entity na di umano'y nagpapakita sa kanila sa loob ng madidilim na kuweba. At dito nagsimula ang alamat ng tinatawag nilang Entity 404. At ayon sa mga kwento, karamihan daw ng mga nahulog sa Seed 404 ay hindi na muling nakabalik pa sa ibabaw. Nang tila nagsimulang masira ang ilang mga mundo sa Minecraft, dito naman nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang nilalang na pinag-uusapan ng mga players. Isa na rito si Giant Alex, isang napakalaking bersyon ng dating default skin na si Alex, ngunit malayo sa normal ang itsura nito. Madugo ang kanyang katawan, maitim ang mga mata, puno ng malalalim na sugat at tila nabubulok na ang kanyang laman. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi siya umaatake, hindi siya humahabol. Tahimik lamang siyang nakatingin sa iyo mula sa malayo. At ayon sa ilang players, kapag lumalapit ka raw sa kanya, unti-unting babalot ang makapal na fog sa paligid mo. Hanggang sa magsimula kang makakita ng mga distorted o magugulong images sa screen mo. May ilan ding nagsabing nagiiwan siya ng malalaking footprints. Tila may gusto siyang ipaalala na minsan siya ang mukha ng Minecraft. Dahil noon, si Alex ang isa sa pinakaginagamit na default skins ng mga players. Ngunit habang tumatagal at dumadami ang bagong default skins ng laro, unti-unti ring nawala sa limot si Giant Alex. At ang mas nakakagulat,
Ang pinagmulan ng alamat na ito ay mula lamang sa isang YouTuber na nag-claim na nakita niya raw mismo ang nilalang na ito sa kanyang mundo. Habang si Giant Alex ay nakatingin lamang mula sa malayo, ang susunod na entity naman ay sinasabing mas marahas at mapanganib. Ito ay si Green Steve, isang misteryosong nilalang na unang naging usap-usapan sa mga forums noong 2015 hanggang 2016 dahil ayon sa ilang players, hindi lamang nila ito nakita, kundi naging biktima pa umano sila nito. Si Green Steve ay isang kumikinang na berdeng version ng normal na Steve skin sa Minecraft. At ayon sa mga kwento ng mga nakaranas nito, madalas daw siyang nagpapakita sa loob ng mga desert temples o kaya naman sa mga forest biome. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang sinasabing ginagawa niya, na kapag inapakan mo raw ang pressure plate sa loob ng desert temple, imbes na TNT ang sumabog, bigla na lamang lilitaw si Green Steve mula sa itaas. At bago mo pa man maintindihan ang nangyayari, papatayin ka niya. Ayon sa mga kwento, pagkatapos mong mamatay ay paulit-ulit ka raw mag-i-spawn sa void hanggang sa mapilitan kang i-delete ang iyong world. At kahit gumawa ka pa umano ng bagong world, may ilan daw na nakakatanggap ng kakaibang messages mula kay Green Steve. Mga mensaheng simpleng bumabati lang, ngunit may kasamang babala na paparating na raw siya. At ayon sa ilang players, kapag nakakita ka raw ng mga emerald blocks na bigla na lamang lumilitaw sa paligid kahit wala kang ginagawa, yun na ang senyales na nasa mundo mo na si Green Steve. Pero kung kadiliman at paranoia naman ang pag-uusapan, isa sa pinakakinakatakutang entity na kumalat sa Minecraft community ay si Null. Isa itong entity na mistulang pitch black na version ni Steve na walang muka at walang detalye. Ayon sa mga kwento ng ilang players, imposible raw itong mapatay dahil wala umano itong hitbox o model sa laro. Talagang black silhouette lang siya. Ngunit ang nakakatakot, hindi raw agad nagpapakita si Null. Ayon sa ilang players, may mga signs daw ito tulad ng may mga lugar daw na kahit punong-puno ng torches at liwanag ay nananatiling sobrang dilim. Minsan naman, may mga redstone torch na bigla na lamang lumilitaw sa paligid kahit wala ka namang inilalagay. At kahit wala ka sa cave, makaririnig ka raw ng cave ambience na paulit-ulit at distorted di umano. May ilan ding nagsasabing nakakita sila ng mga wooden signs sa loob ng mga kuweba na iisa lamang ang nakasulat, ang word na null. At kapag nagsimula mo nang makita ang mga signs na ito, dapat mo nang delete agad ang iyong world. Dahil kapag hindi, unti-unti ka raw nitong sisimulang sundan. Sa una, makikita mo lamang siya mula sa malayo. Isang maitim na silhouette na tahimik lang na nakatayo habang nakatingin sa'yo. Ngunit habang tumatagal, mas lumalapit siya ng lumalapit. At ayon sa mga kwento, kapag tuluyan mo raw siyang nakita ng harapan, biglang maglalag ang buong PC mo. Magsisimulang mag-corrupt ang laro at ilang segundo matapos yon ay tuluyan itong magka-crash. Ang mas nakakalungkot, kapag sinubukan mo raw buksan muli ang world na iyon, corrupted na ito at hindi na kailanman muling malalaro pa. Kung si Null ay tahimik at puro stalking ang paraan ng pananakot, ang kasunod naman ay mas agresibo at destruktibo. Ito ay si Entity 303, isang misteryosong entity na sinasabing dating empleyado ng Mojang, ang developer ng Minecraft. Ayon sa mga urban legend, siya raw ay sinibak sa trabaho noong bandang 2013 at mula noon ay nagkaroon siya ng matinding galit sa kumpanya at sa buong player base nito. Dito umano nagsimula ang kanyang plano ng paghihiganti, isang coordinated cyber attack kasama ang isang grupo ng hackers na may 303 sa kanilang usernames. Ang target nila, sirain ang mismong source code ng Minecraft. Ngunit hindi lamang sa labas ng laro ang kanilang ginagawang pag-atake. May mga kwento rin na pati mismong worlds ng mga players ay naging biktima rin nito. Sa una, may mga spam messages na lumalabas na may mensaheng, "Make a wish and obey your fate." Pagkatapos nito, dito na magsisimula ang mismong pag-atake. Bigla na lamang may napakaraming TNT ang sasabog sa world mo. Nasusunog din ang lahat ng pwedeng masunog tulad ng leaves, woods at marami pa. At nagpapakawala din sila ng napakaraming kidlat.
Ayon sa isang player na umano'y nakaranas nito, may nakita raw silang figure sa gitna ng kaguluhan. Isang player na may pangalang Entity 303. Nakasuot ito ng puting hooded robe at may mga matang kumikinang na pula sa dilim. Patuloy raw itong umiikot sa world nila. Sinisira ang lahat ng madaanan hanggang sa tuluyang maging unstable ang game at mag-corrupt ito. At ang huli, isa sa pinaka-iconic at pinakatanyag na Minecraft creepypasta, si Herobrine. Isang misteryosong entity na mukhang default skin ni Steve, ngunit may isang nakakakilabot na pagkakaiba. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na purong puti lamang. Ang kwento niya ay nagsimula noong 2010 nang ang isang user sa 4chan ang nag-post ng screenshot ng isang umano'y player sa kanyang world. Isang Steve-like figure na may mga puting mata at nakatingin mula sa malayo. Mula rito, kumalat ang mga larawan at kwento sa Minecraft forums. Ngunit marami ang nagsasabing bigla na lamang itong binubura o nawawala, na para bang may gustong itago ang kanyang existence. Dito nagsimulang mabuo ang alamat na si Herobrine ay kapatid umano ni Marcus Persson o Notch, ang creator ng Minecraft, na namatay at patuloy na nagpaparamdam sa loob ng laro. Ayon sa mga kwento, may mga signs daw kapag nasa world mo siya, tulad ng unnatural behavior sa world mo, tulad ng 2x2 tunnels na bigla na lamang lumilitaw, mga dahon na biglang nawawala sa mga puno, mga sand pyramids sa gitna ng kawalan, at mga torches na hindi mo naman inilagay pero meron sa caves. Ngunit hindi tulad ng ibang creepypasta entities, si Herobrine ay hindi raw direktang nananakit. Sa halip, pinapanood ka lang niya. Pansamantala siyang nagpapakita, pagkatapos ay nawawala rin. Parang gusto lang niya iparamdam na may kasama ka sa world mo. At isa sa pinakakakaibang bahagi ng alamat na ito, sa bawat major updates ng Minecraft, may laging lumalabas na linya sa patch notes ang removed Herobrine, na nagdulot ng pagtataka sa buong community. Totoong tinatanggal ba siya o palagi lang siyang bumabalik? Sa huli, nananatili siyang isang misteryo, isang alamat na hanggang ngayon ay buhay pa rin sa isip ng mga players. Ikaw, sinong creepypasta na ang na-encounter mo sa Minecraft? Shoutout sa ating member na si Nestor, salamat sa pagsuporta sa channel.